Inagaw nila ang lahat at ikinulong ako sa kadiliman habang ipinagdiriwang ang kanilang kasakiman. Walang kwenta ang basahang tulag mo, sigaw ni Doña Imelda nang ipagpalit ako ni Cedric sa pera. Ngunit nagkamali sila ng binaligtad. Sa isang tawag, nagunaw ang kanilang kaharian at lumabas ang tunay na may-ari ng Manansala Conglomerate. Nayon, handa na ba silang lumuhod sa babaeng tinawag nilag alipin? Tapon mo yung basurang yan. Hukayin mo sa imburnal ang pinanggalingan mo, Elira. Dahil kahit anong subok mo, hindi kailanman magiging pantay ang dugo ng isang mahirap sa pamilya Alcantara. Ang mga salitang iyon ay ibinato ni Doña Imelda bago pa man makasagot si Elira, habang ang mainit na sabaw ng sinigang na niluto niya mula pa 4:00 ng madaling araw ay tuluyang itinapon ng kanyang biyenan sa malaking timba ng kaning baboy. Nag-asok ang init ng sabaw sa malamig na semento ng kusina. Ang kalan ay mainit pa, at ang mga daliri ni Elira ay may mga pasipasi pa ng hiwa mula sa pagtatatad ng mga rekado para sa paboritong ulam ng pamilya. 5 taon. 5 taong walang patid na paggising sa madaling araw, pagpapait ng sariling dila at pagyuko ng ulo para lamang tanggapin ang bawat patak ng insulto na parabang biyaya mula sa langit. Hindi umimik si Elira. Walang sigaw na lumabas sa kanyang bibig, sapagkat ang tunay na dusa ay walang tunog. Ang kanyang lalamunan ay parang tinikang tuyong lupa masakit at nanunuyo. Dahan-dahang nanginig ang kanyang mga tuhod, ngunit pinilit niyang tumayo ng matuwid. Ang basahan sa kanyang kamay ay pilit niyang piniga ng napakahigpit hanggang sa mamut ang kanyang mga kuko at bumaon ang sariling mga daliri sa kanyang palad. Malamig ang pawis na pumapatak sa kanyang likod, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa umuusok na sabaw sa sahig. Pumasok si Cedric mula sa kanyang silid. Nakasuot ito ng mamahaling barong na katatahi pa lamang ni Elira kagabi nang may napuyat na mga mata. "Mama, stop yelling! Naririnig kayo ng mga kapitbahay!" Maikling sabi ni Cedric. Ngunit wala man lang sulyap ng pag-aalala sa kanyang asawa. Inabot ni Cedric ang isang makapal na folder kay Elira. "Pirmahan mo to, Elira. Now!" Tumingin si Elira sa mga papel. Ang kanyang mga mata na dati ipuno ng laming ay dahan-dahang nanlaki sa gulat. "Cedric? Ano to? Batangas Land Properties. Ito ang tanging pamanang natira sa akin ng papa ko. Bakit nakasanla ito sa bangko? At bakit may pirma ko na rito?" Nanginig ang boses ni Elira. Ang pirma sa ibaba ng dokumento ay isang malinaw na panggagaya. Ginaya ang kanyang sulat kamay. "We need the capital, Elira," sigaw ni Doña Imelda habang itinuturo ang muka ng manugang. "Lumalubog ang kumpanya ng anak ko. Utang mo sa amin, ang tirahan mo ang pagkain mo. Ano ba ang halaga ng lupang yan kumpara sa pangalan ng mga Alcantara?" Lumapit si Elira kay Cedric, hinawakan ang braso ng asawa. "Cedric, sabihin mo sa akin na hindi mo alam to. Sabihin mo na hindi mo ginawa to sa akin." Iwinaksi ni Cedric ang kamay ng kanyang asawa. Ang kanyang boses ay naging malamig, walang nikatiting na init na dating nakita ni Elira noong sila ay nagsumpaan sa altar. "I knew it, Elira. Ako ang nagbigay ng sampo ng pirma mo kay Mama," sagot ni Cedric nang walang kukurap-kurap. "We have no choice. Asawa lang kita, Elira. Ang pera at ang nanay ko ang mas mahalaga sa akin ngayon. Kung ayaw mong pumirma sa confession paper na pinalalabas na ikaw ang nag-authorize nito, huwag ka nang umasa na may lugar ka pa sa bahay na to." "Hindi ko pipirmahan to, Cedric." Dahan-dahang sabi ni Elira, ang boses ay kalmado, ngunit puno ng dusa. "Hindi ko ipamimigay ang huling alaala ng papa ko para sa kasakiman ninyo." "Walang yiya ka," sigaw ni Doña Imelda. Hawak ng matanda ang braso ni Elira at pilit itong hinilapat tungo sa likod ng bahay. Hindi na lumaban si Elira. Ang kanyang mga paa ay parang hinihila ng mabigat na bakal. Tumingin siya kay Cedric habang hinihila siya ng biyen, ang umaasang makikita man lang ang kahit katiting na awa sa mga mata ng lalaking minahal niya ng 5 taon.
Nungit tumalikod si Cedric at pumasok sa loob ng bahay. Itinulak si Elira sa loob ng lumang bodega ng bahay. Ang amoy ng kalawang basang simento at alikabok ay agad na dumapos sa kanyang ilong. Isinara ni Doña Imelda ang mabigat na pintuang kahoy at inilipat ang lumang trangka mula sa labas. "Maniggas ka riyan sa dilim hanggang sa matuto kang gumalang sa amin?" Huling sigaw ng matanda bago narinig ang mabilis na hakbang ng mga tsinelas nito palayo. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsimulang gumuhos ang malakas na bagyo. Ang tubig ulan ay dahan-dahang pumasok sa ilalim ng pintuan ng bodega, pinabasa ang kanyang mga paa at ang laylayan ng kanyang duster. Umupo si Elira sa malamig na semento niyakap ang kanyang mga tuhod, habang ang kadiliman ay tuluyang lumamon sa buong silid. Sa gitna ng ugong ng hangin at patak ng ulan sa yero, tinitigan ni Elira ang sariling mga kamay na puno ng pasa. Walang luhang pumatak sa kanyang mga mata sapagkat ang galit na matagal na nahimbing ay dahan-dahang nag-aabang sa kadiliman. Hanggang kailan magtitiis ang isang pusong labis na nagmahal bago nito matanto na ang taong pinag-alayan niya ng buhay ay siya ring uukit sa kanyang libingan. Ang lamig ng semento ay dahan-dahang gumapang mula sa mga paa ni Elira patungo sa kanyang buong katawan. Sa loob ng maliit na bodega, walang ibang maririnig, kundi ang alulong ng hangin sa labas at ang patuloy na paghampas ng malalaking patak ng ulan sa lumang yero. Ang amoy ng amag at basang karton ay pumuno sa kanyang ilong dahilan upang magsimulang mamigat ang kanyang dibdib. Sa kabila ng makapal na pintuang kahoy, narinig uli ni Elira ang boses ni Doña Imelda. "Diyan ka magmuni-muni, Elira. Walang utang na loob," sigaw ng matanda habang pilit na ibinabagsak ang trangka sa labas. "Kung hindi dahil sa amin, nagpapakasasa ka pa rin sa karalitaan sa probinsya. Kami ang nag-angat sa iyo sa putik, tapos ngayon, marunong ka nang tumanggi sa pamilyang nagpapakain sa iyo." Inabangan ni Elira ang boses ng kanyang asawa. Nagdasal siya sa loob-loob niya na sabihin ni Cedric na sobra na ang ginagawa ng kanyang ina. Ngunit ang narinig niya ay ang malamig na boses ni Cedric mula sa hallway. "Ilak mo nung maigi yan, Mama," sabi ni Cedric, walang kaabog-abog at walang halong pag-aalinlangan. "Baka makatakas at pumunta sa mga pulis. Kapag hindi siya pumirma, bukas ako mismo ang magpapakulong sa kanya para sa fraud." Ang bawat salita mula kay Cedric ay parang matalas na patalim na dahan-dahang ibinabaon sa puso ni Elira. Nawala ang huling natitirang patak ng pag-asa. Ang lalaking ipinaglaban niya, ang lalaking pinaglaanan niya ng kanyang kabataan, ay tuluyan ang naging kanyang kalaban. Naramdaman ni Elira ang pagkisay ng kanyang baga. Ang kanyang hika ay dahan-dahang bumabalik dahil sa matinding lamig at amoy ng amag. Lumapit siya sa pinto at pilit na kumatok gamit ang nanginginig na mga palad. "Cedric, please." Mahinang pakiusap ni Elira, ang boses ay halos pabulong na dahil sa kawalan ng hangin. "Ang gamot ko, nasa kabinet sa kwarto, hindi ako makahinga." Ngunit sa halip na buksan ang pinto, narinig lamang ni Elira ang tunog ng pagpatay sa pangunahing switch ng ilaw sa bakuran. Ang kaunting liwanag na pumapasok sa siwang ng pinto ay tuluyang napawi. Lalo pang nagdilim ang palikid. Napaatras si Elira at dahan-dahang napaupo sa basang sulok. Niyakap niya ang kanyang sarili. Sa gitna ng matinding panginginig ng kanyang mga balikat at ang paghahabol ng kanyang hininga, dahan-dahang pumikit si Elira. Sa kanyang isip muling nagbalik ang boses ng kanyang yumaong ama, si Don Fernando Manansala. "Elira anak, ang tunay na ginto ay ginagawa sa gitna ng matinding apoy. Kapag ang mundo ay naging masyado nga balasik, huwag kang yumuko. Tandaan mo kung sino ka." Inulit-ulit ni Elira ang mga salitang iyon sa kanyang isip. Ang kanyang mga labi ay nanginginig sa lamig, nuwit ang kanyang puso ay dahan-dahang nagkakaroon ng bagong uri ng lakas, hindi na mula sa pag-asa sa ibang tao, kundi mula sa kaalaman na siya lamang ang makapagliligtas sa kanyang sarili. Pumikit siya at naalala ang araw nung 3 taon na ang nakararaan. Yon ang araw na halos maglupasay si Cedric sa kanyang harap dahil sa utang sa mga loan shark. Tahimik na pumunta si Elira sa lungsod, ibinenta ang mamahaling kwintas na pamana ng kanyang ina
at ibinigay ang milyon-milyong piso kay Cedric sa pamamagitan ng isang lihim na bank deposit. Wala siyang hiniing kapalit, wala siyang sinabing kahit ano. Inakala ni Cedric at Doña Imelda na yon ay isang himala mula sa langit. Napaismid si Elira sa gitna ng dilim. Ang himalang yon ay nagmula sa dugo at pawis ng babaeng itinapon nila ngayon sa basura. Habang ang tubig baha mula sa labas ay dahan-dahang dumadaloy at pumupuno sa basang kumot na nakalata. Agsasahig, may napansin si Elira sa maliit na bintana ng bodega na nakatapat sa bakod. Isang mabilis na anino ng isang tao ang gumalaw sa gitna ng malakas na ulan. May hawak itong maliit na ilaw na sandaling tumama sa mga mata ni Elira bago uli nawala. Sinubukan ni Elira na ibuka ang kanyang mga labi para humingi ng tulong. Ngunit ang kawalan ng hangin sa kanyang bag ay tuluyan ng sumuko. Dahan-dahang lumabo ang kanyang paningin. Ang kanyang ulo ay bumagsak sa basang kumot na napupuno na ng tubig ulan, habang ang kadiliman ay tuluyang sumakop sa kanyang kamalayan. Ang marahang kalansing ng lumang susi sa labas ng pintuan ay pumasok sa katahimikan ng bodega. Sa gitna ng dilim at ng patuloy na pagbuhos ng ulan, dahan-dahang bumukas ang pintuang kahoy. Isang maliit na liwanag mula sa kandila ang sumilip kasunod ang anino ng isang matandang babae na nanginginig ang mga kamay. Si Nanay Rosa ang matagal ng kasambahay ng pamilya Alcantara na tahimik na nakasaksi sa lahat ng dusa ni Elira. Mabilis na lumapit si Nanay Rosa kay Elira na nakahandusay sa basang semento. Hinawakan ng matanda ang malamig at basang no ng dalaga habang umaagos ang kanyang sariling mga luha. Diyos ko, Hija. Elira. Pabulong na panalangin ni Nanay Rosa habang iniaangat ang ulo ni Elira. Inilabas ng matanda ang isang maliit na bote ng mainit na tubig at pilit na ipinainom ito sa nanginginig na mga labi ng dalaga. Dahan-dahang idinilat ni Elira ang kanyang mga mata. Nang makita niya ang maamong mukha ng matanda, isang tahimik na hikbi ang lumabas sa kanyang lalamunan. Nanay Rosa, mahinang ubo ni Elira ang boses ay paos at halos walang lakas. Huwag kang magsalita, Hija. Pabulong na pakiusap ng matanda. Inilabas nito mula sa kanyang bulsa ang isang maliit at lumang keypad phone at idinikit sa kamay ni Elira. Itago mo to. Ito lang ang mayroon ako. Naka-charge yan at may kaanting load. Gamitin mo para humingi ng tulong sa labas. Inilabas din ni Nanay Rosa ang isang maliit na plastik na naglalaman ng huling pandesal mula sa kusina. Hinati niya ito sa dalawa at maingat na isinubo ang maliit na piraso sa bibig ni Elira. Kumain ka ng kaunti, Hija, sabi ni Nanay Rosa habang nakatitig ng may matinding awa at pagmamahal. Mabait kang bata, hindi ka nararapat sa ganitong trato. Ang Diyos na nakakakita sa lahat ang magtatanggol sa iyo. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming taon sa bahay na iyon, naramdaman ni Elira ang tunay na init ng pagiging isang pamilya, hindi mula sa kanyang biyenan o asawa, kundi mula sa isang simpleng kasambahay na may busilak na puso. Ang kaunting pagkaing yon at ang init ng tubig ay parang bagong buhay na gumapang sa kanyang mga ugat. Nanay Rosa? Hawak ni Elira ang kamay ng matanda, ang mga mata ay puno ng pag-aalala. Mapapahama ka kapag nahuli ka nila Doña Imelda. Huwag mo akong alalahanin, Hija. Matanda na ako. Sagot ng matanda habang itinutulak ang telepon no sa malalim na bulsa ng duster ni Elira. Lumaban ka, Elira. Tandaan mo, ang taong mabait ay hindi ibig sabihin ay magpapaalipin magpakailanman. Papasok na sana sa bulsa ang daliri ni Elira nang maramdaman niya ang isang maliit na papel na nakatago sa ilalim ng baterya ng telepon. Isang lumang resibo na may nakasulat na 10-digit na numero sa panulat ng kamay na hindi kay Nanay Rosa. Bago pa man makapantanong si Elira tungkol sa numero, isang malakas na tunog ng pagbagsak ng pinto mula sa pangunahing bahay ang sumira sa katahimikan ng gabi. Narinig ang galit na boses ni Doña Imelda na tumatawag sa pangalan ni Nanay Rosa mula sa ikalawang palapag. Nanginig ang balikat ng matandang kasambahay. Mabilis nitong pinatay ang kandila, dahan-dahang isinara ang pinto ng bodega at muling inilagay ang trangka sa labas.
bago tumakbo patungo sa kusina. Naiwan uli si Elira sa gitna ng kadiliman. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nag-iisa. Sa loob ng kanyang bulsa, ang maliit na screen ng lumang telepo no ay dahan-dahang umilaw, nagbibigay ng kaanting liwanag sa kanyang mga daliri at sa kanyang nag-aalab na puso. Pumunta si Elira sa pinakamadilim na sulok ng bodega kung saan hindi masisilip mula sa siwang ng pinto ang kaunting liwanag ng screen. Hawak ng kanyang mga nanginginig na daliri ang lumang telpono. Ang malamig na bakal ng keypad ay pamilyar, ngunit napakalayo sa buhay na kanyang pinili sa loob ng 5 taon. Inalis ni Elira ang papel sa ilalim ng baterya at tiningnan ang 10-digit na numero. Hindi na niya kailangan ng papel. Ang numerong yon ay nakatatak sa kanyang isip mula pa nung bata siya. Pindot niya ang mga numero ng walang pag-aalinlangan. Inilagay niya ang telepono sa kanyang tainga. Narinig niya ang tunog ng pagring sa kabilang linya. 1, 2, 3 ring. Hello, sino to? Bakit tumatawag ka sa pribadong linya sa hating gabi? Boses ng isang matandang lalaki malamig, awtoritatibo, ngunit puno ng dignidad. Si Attorney Hector, ang Chief Legal Counsel ng Manansala Conglomerate at ang pinakamatalik na kaibigan ng kanyang yumaong ama. Tito Hector? Mahinang pabulong na sabi ni Elira ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit may taglay na pamilyar na tono. Natahimik ang kabilang linya ng ilang segundo. Narinig ni Elira ang mabilis na pag-inga ng matandang abogado sa kabilang dako. Senyorita Elira? Senyorita? Ikaw ba yang Diyos? Ko, saan ka galing? 5 taon? Kitang hinahanap. Bakit noyon ka lang tumawag? Nasaan ka? Sunod-sunod at puno ng pag-aalalang tanong ni Attorney Hector, ang boses ay halos mabasag sa emosyon. Ipinikit ni Elira ang kanyang mga mata. Sa tulong ng basang laylayan ng kanyang duster, dahan-dahan niyang pinunas ang huling bakas ng luha sa kanyang mga pisngi. Inayos niya ang kanyang basang buhok gamit ang mga daliring hindi na nangangatog. Ang aura ng isang babaeng sunod-sunuran ay tuluyang napawi sa gitna ng kadiliman. Ang dugong manansala, ang dugo ng isang lider ng isang tagapagmana, ay muling sumiklab sa kanyang mga ugat. Nandito ako sa Maynila, Tito Hector. Malamig at matatag na sagot ni Elira. Wala na ang takot sa kanyang boses. Nasa bahay ako ng mga Alcantara. Mga Alcantara. Napaubo si Attorney Hector sa kabilang linya. Ang pamilyang nagpapatakbo ng Alcantara Media Group. Ang kumpanyang 5 taon nating lihim na binabayaran ang mga utang dahil sa utos mo. O, Tito Hector, sagot ni Elira habang nakatitig sa malamig na semento. Tapos na ang 5 taong pagsubok ng aking papa. Tapos na ang aking pagiging tanga. Ano ang gusto mong gawin ko, senyorita? Tanong ng abogado, ang kanyang boses ay muli naging propesyonal at handang sumunod sa bawat utos ng kanyang bagong donya. I-freeze mo ang lahat ng mga pondo ng pamilya Alcantara na nagmumula sa Manansala Conglomerate, utos ni Elira nang walang kaanting ragasa ng awa. I-repossess mo ang lahat ng kanilang asset na nakasanla sa ating bangko at ihanda mo ang mga abogado para sa kasong falsification of public documents at illegal detention. Natahimik si Attorney Hector sa kabilang linya bago sumagot. Masusunod, Senyorita Elira. Handa na ang lahat. Bago namatay ang iyong papa, sinabi niya sa akin, kapag tumawag ang aking anak sa numerong ito, ibig sabihin ay handa na siyang maging leon. Hindi nagkamali ang iyong papa. Pumikit si Elira, naramdaman ang init ng alaala ng kanyang ama sa kanyang dibdib. Bukas ng umaga, Tito Hector. Pabulong ngunit dantep na sabi ni Elira sa telepo. Pumunta ka rito kasama ang mga pulis, rescue team at ang buong media. Sabihin mo sa kanila kung sino talaga si Elira Manansala. Pinatay ni Elira ang linya. Ang tunog ng pagwawakas ng tawag ay parang isang hatol ng bitay na umalingaw-ngaw sa katahimikan ng bodega. Inilagay niya uli ang telepo sa kanyang bulsa at sumandal sa pader. Bukas ang kadilimang ito ay magiging liwanag ng kanyang pagbabagong buhay. At ang mga taong nagkulong sa kanya ay sila namang mabibilanggo sa sarili nilang kasakiman. Kinaumagahan maaliwalas ang sikat ng araw sa malaking kainan ng pamilya Alcantara. Nakaupo si Doña Imelda sa dulo ng mahabang lamesang gawa sa mahal na kahoy
Nakasuot ng kanyang mamahaling robe at nakapatong ang mga alahas sa leeg. Hawak niya ang kanyang telepono habang tumatawa ng malakas at nagmamayabang sa kanyang kaibigang punyan sa kabilang linya. "Oh mare, yes, bibilin. Na namin yung luxury beach resort sa Batangas next week." Panlilin lang ni Doña Imelda habang hinahalo ang kanyang imported na tsaa. Maliit na bagay lang yan para sa Alcantara Group. Cedric is expanding the business. You know how brilliant my son is. Pumasok si Cedric sa kainan balisa at nakakunot ang no. Hawak nito ang kanyang laptop at telepono. "Mama, wait!" Tawag ni Cedric, ang boses ay puno ng pagtataka. "Inilabas mo ba ang pondo sa corporate account natin ngayong umaga? Sinubukan ko mag-transfer ng payment para sa suppliers pero nag-bounce ang lahat ng check." Napatigil si Doña Imelda sa pag-inom. Inilapag niya ang tasa at tinitigan ang anak. "What are you talking about, Cedric? Baka naman may glitch lang ang bangko?" Sagot ng matanda ng may kaanting inis. "Gamitin mo ang credit card ko. Yung platinum card daw walang limit." Inilabas ni Cedric ang card at itinawag sa bangko. Pagkaraan ng ilang segundo, mas lalong namutla ang mukha ng binata. "Mama, frozen din ang personal account mo. Lahat ng cards natin i-deactivate ng bangko." "Ano?" Napatayo si Doña Imelda sa galit dahilan upang matabig ng kanyang braso ang mamahaling porcelain teacup na dala ng kanyang pamilya mula pa sa Europa. Bagsak ang tasa sa semento, mabilis na nabasag sa maraming maliliit na piraso at kumalat ang mainit na tsaa sa sahig. "Are they insane?" Sigaw ni Doña Imelda habang namumula ang muka sa galit. "Haciendera ang pamilya ko! Paano nila i-freeze ang pera ko dahil lang sa maliit na atraso?" Puno ng takot na itinawag ni Cedric ang pribadong numero ng bank manager na matagal na nilang kakilala. "Mr. Santos, ano tong nangyayari?" Tanong ni Cedric, ang boses ay nanginginig na. "Bakit naka-hold ang mga account ng Alcantara Group?" Narinig ang malalim na buntong hininga ng bank manager sa kabilang linya. "Mr. Alcantara, hindi na kami ang humahawak ng kredito ninyo." Sagot ng manager sa kabilang linya ng may matabang na boses. "Kaninang 6:00 ng umaga, binili ng isang mas malaking conglomerate ang 70% ng inyong mga utang at mortgage. Sila na ang may-ari ng lahat ng inyong collateral, kabilang ang inyong bahay at kumpanya." "Sino?" Sigaw ni Cedric. "Sinong kumpanya?" "Ang Manansala Conglomerate, Mr. Alcantara. Sila na ang nagmamay-ari sa inyo ngayon." Napabitaw si Cedric sa kanyang telepono. Ang unang pahiwatig ng matinding takot ay lumitaw sa kanyang mga mata. Sa tabi niya si Doña Imelda ay patuloy na nagmumura at isinisisi ang lahat sa mga empleyado ng bangko, hindi pa rin matanggap ang katotohanan. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, pumasok ang isang messenger mula sa gate ng bakuran at inabot kay Nanay Rosa ang isang opisyal na envelope. May marka itong kulay pula at may tatak na forfeiture notice mula sa Manansala Tower. Habang hawak ni Cedric ang envelope, nang nanginginig ang mga kamay, biglang nagbago ang palabas sa malaking telebisyon sa sala. Pumalit ang isang breaking news report. Ang tagapagbalita sa TV ay pormal na naghayag. "Breaking news! Ang pamunuan ng Alcantara Media Group ay opisyal ng tinanggal sa kanilang mga posisyon ngayong umaga sa utos ng Manansala Conglomerate dahil sa mga kaso ng malalang paglabag sa pondo." Napatitig si Doña Imelda sa telebisyon. Ang kanyang boses ay tuluyang nawala. "Cedric?" Haluyhoy ng matanda, ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Paano nalaman ng mga manansala ang tungkol sa atin? Bakit tayo ginagalaw ng kumpanyang yan?" Tumingin si Cedric sa envelope na may pulang tatak at pagkatapos ay tumingin sa pinto papunta sa likod ng bahay kung saan nakakulong ang babaeng tinawag nilang basahan sa loob ng 5 taon. Isang malamig na hinala ang dahan-dahang gumapang sa kanyang dibdib. Hindi maganda tuto si Cedric habang pabilis ng pabilis ang lakad niya pabalik-balik sa kanyang silid tanggapan sa bahay. Ang kanyang telepono ay walang patid sa pagring, ngunit bawat tawag mula sa kanyang mga mamumuhunan at kasosyo sa negosyo ay nagdadala lamang ng masamang balita. Pinatayan siya ng linya ng lahat ng kanyang mga kakilala sa mundo ng negosyo.
Sir, nagwawala na po ang mga supplier sa labas ng kumpanya. Boses ng kanyang sekretarya sa telepono puno ng takot. Sinabi po ng pambansang bangko na ang lahat ng assets natin ay nakatali sa isang audit na hiningi ng Manansala Group. Napahawak si Cedric sa kanyang ulo. Ang kanyang mga daliri ay bumabaon sa kanyang maikling buhok. Dahan-dahang pumasok sa kanyang isip ang katotohanan. Ang malaking audit na ito ay nagsimula lamang kaninang madaling araw, tamang-tama pagkatapos nilang subukang isang laang lupa sa Batangas gamit ang peking pirma ni Elira. Hindi kaya may nakakaalam sa ginawa natin sa Batangas? Pabulong na tanong ni Cedric sa sarili. Naalala niya ang muka ng kanyang asawa kagabi, ang malamig at walang takot na mga mata ni Elira bago ito ikulong ni Doña Imelda sa bodega. Wala itong pagmamakaawa. Wala itong luhang pumatak. Napatingin si Cedric sa gilid ng kanyang lamesa. Doon ay nakapatong ang isang basong gawa sa kristal, ang baso ng tubig, na mainat na inilagay ni Elira doon 2 araw na ang nakararaan nang makita nitong napupuyat siya sa trabaho. Naalala ni Cedric kung paano niya tinabig ang kamay ng asawa noon at sinabihang, "Huwag ka namang abala," nang hindi man lang ito tinitingnan sa mata. Isang matinding kirot sa dibdib ang naramdaman ni Cedric. Ang basong iyon ay nananatiling malinis, isang paalala ng tahimik at hindi nagmamalaking pagmamahal na paulit-ulit niyang niyapakan at itinapon. Dahil sa matinding takot na maaresto para sa fraud, mabilis na lumabas si Cedric at tumakbo patungo sa likod ng bahay. "Pupuntahan ko si Elira, pipilitin ko siyang pirmahan ng papel na to," sigaw ni Cedric habang sumusunod sa kanya si Doña Imelda na balisa rin. Ngunit nang makarating si Cedric sa pinto ng lumang bodega, napatigil siya. Ang lumang susi na nakasabit sa gilid ng pader ay wala na doon. "Mama, saan mo inilagay ang susi ng bodega?" sigaw ni Cedric. "Nasa kwarto ko lang yan kagabi," hysterical na sagot ni Doña Imelda. "Kinuha mo ba, Rosa? Ikaw na matanda ka, kinuha mo ba ang susi?" Nakatayo si Nanay Rosa sa gilid ng bakur, nakayuko ang ulo at walang kaimik-imik. Ngunit may tahimik na katatagan sa kanyang mga mata. Bago pa man makapang-inspeksyon si Cedric sa kwarto ng kanyang ina, isang napakalakas na tunog ng mga sirena ng pulis ang umalingaw-ngaw sa buong subdivision. Ang tunog ay hindi lamang mula sa 1 o 2 sasakyan, kundi mula sa isang buong convoy. Narinig ang mabilis na paghinto ng malalaking gulong ng mga sasakyan sa harap ng kanilang gate. Ang alikabok sa kalsada ay itinapon sa hangin habang ang 5 itim na mamahaling SUV, 2 mobile ng pulis, siya at 3 van ng mga pangunahing network sa telebisyon ay pormal na huminto sa harap ng bahay ng mga Alcantara. Napuno ng gulo at ingay ang bakuran ng pamilya Alcantara. Bumaba mula sa mga sasakyan ang mga police rescue team at ang mga mamamahayag na may dalang malalaking kamera at ilaw. Tumakbo si Doña Imelda patungo sa gate, namumula ang mukha sa matinding galit at takot. "Anong kabastusan to?" sigaw ng matanda sa mga pulis. "Pribadong pagmamay-ari to? Umalis kayo rito kung ayaw ninyong idemanda ko kayo?" Ngunit walang nakinig sa kanya. Isang matangkad at may edad na lalaki na nakasuot ng napakalinis na itim na Amerikana ang mabilis na bumaba mula sa pinakagitnang SUV. Si Attorney Hector. Kasunod niya ang 4 na matatangkad na bodyguard na nakasuot ng barong. Warrant of inspection at search warrant para sa illegal detention, Mrs. Alcantara. Malamig na sabi ni Attorney Hector habang inilalabas ang opisyal na papel mula sa hukuman. "Saan ninyo ikinulong ang senyorita?" "Anong senyorita? Walang tao rito," sagot ni Doña Imelda habang pilit na humaharang. Nakiusap si Cedric. "Attorney Hector, kilala kita. Ikaw ang Chief Counsel ng Manansala Conglomerate. Bakit ka pumupunta sa bahay namin?" Inutusan ni Attorney Hector ang rescue team. Mabilis nilang ginamit ang malaking hydraulics para sirain ang lumang trangka ng bodega. Sa loob ng ilang segundo, ang mabigat na pintuang kahoy ay pilit na nabuksan. Natahimik ang buong bakuran. Ang mga flashing lights ng mga kamera ng media ay tuluyang nakatutok sa madilim na pinto ng bodega. Dahan-dahang lumabas ang isang babae. Hindi siya nakayuko, hindi siya umiiyak.
Nakatayo ng matuwid ang kanyang likod at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng sikat ng araw. Bagaman ang kanyang duster ay may kaanting dumi mula sa basang semento, ang kanyang tindig ay tulad ng isang reyna na lumabas mula sa kanyang kastilyo. Mabilis na lumapit si Attorney Hector. Sa harap ng lahat, sa harap ng media ng mga pulis at nang nanginginig na sina Cedric at Doña Imelda, dahan-dahang yumukod ang matandang abogado bilang tanda ng pinakamataas na paggalang. Senyorita Elira, patawarin nawa ako kung huli kaming dumating. Pabulong na sabi ng abogado. Inabutan ng bodyguard si Attorney Hector ng isang mamahaling cashmere shawl at isang pares ng bagong sapatos na gawa sa balat. Maengat na inilagay ni Attorney Hector ang shawl sa mga balikat ni Elira at inilapag ang sapatos sa kanyang mga paa. Nanlaki ang mga mata ni Doña Imelda. Napahawak si Cedric sa kanyang sariling leeg, halos hindi makahinga sa matinding gulat. Ang babaeng itinapon nila sa bodega, ang babaeng itinuring nilang alipin sa loob ng 5 taon ay itinuturing na senyorita ng pinakamataas at pinakamayamang abogado sa buong bansa. Dahan-dahang angat ni Elira ang kanyang ulo patungo sa sikat ng araw. Inipit niya ang ilang stray hairs sa likod ng kanyang tainga at hinayaan ang hangin na patuyuin ang kanyang basang buhok. Walang galit sa kanyang mukha, isang malamig at napakataas na dignidad lamang. Lumapit si Elira kay Cedric. Ang binata ay sinusubukang iangat ang kanyang kamay para hawakan ang braso ng asawa. Ang mga mata ay puno ng pakiusap at takot. Elira, ano to? Sino ka talaga? Nanginginig na tanong ni Cedric. Bago pa man makalapit si Cedric, mabilis siyang hinarangan ng 2 matatangkad na bodyguard at itinulak ng bahagya pabalik. Tinitigan ni Elira ang mukha ng kanyang asawa sa huling pagkakataon. Salamat sa 5 taon, Cedric, sabi ni Elira. Ang boses ay malinaw at umalingaw, nang sa gitna ng katahimikan ng bakuran. Pinatunayan mo sa akin na hindi lahat ng ipinaglalaban ay nararapat mahalin. Ngayon oras na para magbayad kayo sa lahat ng kasakiman ninyo. Sa tabi ng bakod nakatayo si Nanay Rosa. Tumingin si Elira sa matandang kasambahay at nagpalitan sila ng isang mabilis na pagtango ng pasasalamat. Isang munting ngiti ng katuwaan ang lumitaw sa mga labi ng matandang kasambahay habang nakatitig sa kanyang paboritong senyorita. Pumasok si Elira sa loob ng itim na limousine. Bago isara ng bodyguard ang pinto, tiningnan ni Elira si Attorney Hector. Attorney Hector, ihanda ang boardroom sa Manansala Tower, utos ni Elira. May pulong ang tunay na may-ari ng Manansala Conglomerate. Ang tunog ng pagsara ng pinto ng mamahaling sasakyan ay parang pader na tuluyang naghiwalay kay Elira sa pamilya Alcantara magpakailanman. Sa 55 palapag ng Manansala Tower, ang napakalaking boardroom ay puno ng mga pinakamayayamang mamumuhunan, mga opisyal ng pambansang bangko at mga kilalang mamamahayag. Ang bawat tao sa silid ay nag-uusap-usap tungkol sa biglaang pormal na pagpupulong na ipinatawag ng pamilya Manansala. Pumasok sina Cedric at Doña Imelda sa silid parehong balisa, at magulo ang mga clothes. Akala ni Doña Imelda ay ipinatawag sila upang iligtas ng board mula sa bankruptcy. Mr. Board Members, sigaw ni Doña Imelda sa gitna ng silid, pilit na ibinabalik ang kanyang arogansya. Nais kong ipaalam sa inyo na ang pag-freeze sa aming mga account ay isang malaking pagkakamali. Ang Alcantara Media Group ay may malaking kontribusyon sa pambansang ekonomiya. Bago pa man makatapos si Doña Imelda sa kanyang pagsasalita, pumukas ang 2 malaking pinto ng boardroom. Pumasok si Elira. Nakasuot siya ng isang eleganteng itim na terno na gawa sa mamahaling tahi, maayos ang kanyang buhok at nakalagay sa kanyang leeg ang tanging kwintas na may simbolo ng Manansala Conglomerate. Walang bakas ng basahang duster o dumi mula sa bodega. Natahimik ang buong boardroom. Maging ang mga mamamahayag ay napatigil sa pagguha ng larawan. Naglakad si Elira patungo sa dulo ng mahabang lamesa sa pinakamataas na upuan ng chairman. Bago siya umupo, pinalitan niya ang lumang na metag sa lamesa ng isang gintong plaque na may pangalang Don Fernando Manansala. Maingat niya itong pinunasan at inayos gamit ang kanyang mga daliri. Magandang umaga sa inyong lahat. Malamig na boses ni Elira na pumasok sa bawat sulok ng silid.
Elira, sigaw ni Doña Imelda, pilit na pumupunta sa harap, ngunit pinalayo ng mga gwardiya. Anong kabastusan to? Bakit ka nakaupo sa upuan? Nang Chairman Cedric, alisin mo ang walang hiyang babaeng yan dyan. Ipinakita sa malaking projection screen sa likod ni Elira ang mga scan ng Batangas Land Documents. Ito ang dahilan kung bakit kayo narito, sabi ni Elira, nakatitig ng diretsyo sa mga mata ni Cedric. Ang Alcantara Group sa ilalim ng pamumuno ni Cedric Alcantara ay gumamit ng peking pirma upang isangla ang pamana ng aking yumaong ama. Kasi, nungalingan yan? Sigaw ni Doña Imelda habang nagmumuestra ang kanyang mga kamay. Sinungaling ka, binigyan ka namin ng bahay at pagkain, tapos ngayon, siraan mo ang anak ko? Kinuha mo lang ang pangalang Manansala para magyabang? Pindot ni Attorney Hector ang isang remote button. Ang screen ay nagbago. Pumalit ang isang malinaw na video recording mula sa CCTV camera ng bakod ng bahay ng mga Alcantara kagabi. Lilitaw sa screen si Doña Imelda habang itinutulak si Elira sa bodega at si Cedric na malamig na naglalak ng pinto habang umiiyak ang kanyang asawa sa gitna ng bagyo. Isang malakas na singhap ng pot at pagkagulat ang umalingaw-ngaw sa buong boardroom mula sa mga shareholder at mamamahayag. Diyos ko! Ikinulong nila ang tunay na tagapagmana ng Manansala, pabulong na sabi ng isang mayamang investor. Mga demonyo! Sigaw ng isa pang miyembro ng board. Namutla si Cedric. Ang kanyang mga tuhod ay dahan-dahang nanginig. Tumingin siya sa kanyang ina na ngayon ay hindi na makapagsalita dahil sa matinding hiya sa harap ng buong elite society ng Maynila. Sa ibabaw ng lamesa sa harap ni Elira, nakapatong ang isang misteryosong folder na kulay pula na hindi pa binubuksan. Pormal kong inihahayag, sabi ni Elira nang may matatag na boses, na ang Manansala Conglomerate ay opisyal nang binabawi ang lahat ng pamumuhunan sa Alcantara Group. Cedric Alcantara, tinatanggal ka na sa iyong posisyon bilang CEO. Bumukas uli ang pinto ng boardroom. Pumasok ang 5 pulis na nakasuot ng uniforme, hawak ang mga opisyal na arrest warrant. Cedric Alcantara at Imelda Alcantara, sabi ng Chief of Police. Inaaresto kayo para sa mga kasong falsification of documents fraud at illegal detention. Isang malakas na ubo ng paghahabol ng hininga ang lumabas sa lalamunan ni Doña Imelda habang tinititigan ng arrest warrant bago tuluyang bumagsak ang kanyang katawan sa bisig ng kanyang anak. Sa labas ng boardroom, habang dinadala ng mga pulis ang mag-ina patungo sa elevator, biglang pumatak ang mga luha ni Cedric. Sumabog ang kanyang matinding takot. Sa harap ng napakaraming tao at mga kamera ng media, pilit na kumala si Cedric sa hawak ng pulis at lumuhod sa basang semento sa harap ng mga paa ni Elira. Elira, please. Elira, patawa. Inmo ako. Sigaw ni Cedric habang humahagulgol hawak ang laylayan ng trousers ng kanyang asawa. Naalala mo ba, nung nag-uumpisa pa lang tayo sa maliit na apartment sa Pasay? Naalala mo ba, nung nagsalo tayo sa isang instant noodles habang nangangarap tayo ng magandang bukas? Elira, mahal kita. Ginawa ko lang to dahil napilitan ako. Malamig na tinitigan ni Elira ang lalaking nakaluhod sa kanyang harap. Sa kabila ng matinding kirot ng lumang sugat sa kanyang puso, pilit na pinalakas ni Elira ang kanyang sarili. Wala na siyang nakikitang pagmamahal sa mga mata nito, kundi ang isang duwag na lalaking ngayon lang natutong lumuhod nang mawala ang kanyang pera at kapangyarihan. Dahan-dahang itinaas ni Elira ang kanyang kaliwang kamay. Sa kanyang daliri nakalagay pa rin ang simpleng pilak na wedding ring na binili ni Cedric noong wala pa itong pera. Maingat na inalis ni Elira ang singsing mula sa kanyang daliri. Lumuhod siya ng bahagya at dahan-dahang inilagay ang maliit na pilak na singsing sa nakabukang palad ni Cedric. Ang singsing na to ay simbolo ng pangako na iningatan ko sa loob ng 5 taon. Mahinang sabi ni Elira. Ang boses ay malinaw at puno ng dignidad. Ngunit ang pangako niyan ay itinapon mo sa basura nung ikulong mo ako sa bodega. Wala ka ng asawa, Cedric, at wala na rin akong asawa. Habang umiiyak si Cedric, si Doña Imelda ay sinubukang lumapit kay Elira. Ngunit ang kanyang boses ay patuloy na nagmumura at naninisi. Kasalanan to ng anak ko, sigaw ng matanda habang nakaturo kay Cedric.
Si Cedric ang nagplano ng lahat. Siya ang nagpalagay ng pirma mo dahil desperado siyang magkape. Ako ay isang matandang may, sakit lamang na walang alam. Napatitig si Cedric sa kanyang sariling ina. Ang bawat salita mula sa bibig ni Doña Imelda ay parang matalas na patalim na pumutol sa huling tali ng kanyang paggalang sa matanda. Natanto ni Cedric sa kauna-unahang pagkakataon na buong buhay niya ginamit lamang siya ng kanyang ina bilang isang kasangkapan para sa sarili nitong kapalaluan. Mama, pabulong at basag na boses ni Cedric habang nakatitig sa kanyang ina. Ibinigay ko ang buong buhay ko sa'yo. Tapos noyang itatapon mo ako? Mabilis na kinuha ng mga pulis sina Cedric at Doña Imelda para ilabas sa gusali. Ang mga flashing lights ng mga kamera ay walang patid sa pagkuha ng larawan sa nakaluhod na dating CEO at sa hysterical na matanda. Ngunit bago pa man sila makapasok sa elevator, biglang napahawak si Doña Imelda sa kanyang dibdib. Ang kanyang muka ay nawala ng kulay. Naging kulay abo at ang kanyang mga mata ay nanlaki sa matinding sakit. Cedric, ang dibdib ko. Huling salita ng matanda bago tuluyang bumagsak ang kanyang katawan sa semento ng hallway. Walang malay at hindi humihinga. Narinig ang mabilis na sigawan ng mga tao sa paligid at ang tumatawag ng emergency medical team. Ang tahimik na silid sa pambansang ospital ay napuno ng tunog ng heartbeat monitor, isang mahina at regular na nib na nagpatio na nagpapakitang buhay pa ang matandang babae. Nakahiga si Doña Imelda sa puting kama, nakakonekta ang iba't ibang tubo sa kanyang ilong at kamay. Ang kanyang mukha ay kulubot maputla at wala ng kahit katiting na bakas ng kapangyarihan o ang karangyaan na kanyang ipinagmamalaki sa loob ng maraming taon. Bumukas ang pinto at tumasok si Attorney Hector. Hawak nito ang pulang folder na kanina pa nakapatong sa lamesa sa boardroom. Tinitigan ng abogado ang matanda ng may kaunting awa, ngunit mas nakatutok ang kanyang profesional na katatagan. Gising ka na pala, Mrs. Alcantara? Malamig na boses ni Attorney Hector habang lumalapit sa kama. Nandito ka ba para panuurin ang kamatayan ko? Mahinang bulong ni Doña Imelda ang boses ay paos at basag. Nagawa na ng senyorita mo ang gusto niya. Wala na kaming kumpanya, wala na kaming pera. Inilapag ni Attorney Hector ang pulang folder sa ibabaw ng lamesa sa tabi ng kama at binuksan ito. Inilabas niya ang ilang piraso ng papel, mga resibo ng ospital at mga sertipiko ng paglilipat ng pondo mula 3 taon na ang nakararaan. Mali ka, Doña Imelda, sabi ng abogado, binibigyang diin ang pangalan ng matanda ng may kaunting ironya. Kung gusto ni Senyorita Elira na mamatay ka, hindi ka sana nakahiga sa kwartong to ngayon. At mas lalong hindi ka sana nabuhay 3 taon na ang nakararaan. Kinuha ni Doña Imelda ang mga papel gamit ang kanyang nanginginig na mga kamay. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang pirma sa ibaba ng bank transfer na nagkakahalaga ng 5 milyong piso ang pero, ang nagbayad para sa kanyang sariling operasyon sa puso at nagligtas sa kanila sa pagkakakulong dahil sa utang sa buwis. Ang pangalan ng nagpadala, Elira Manansala. Ano to? Nanginginig na tanong ni Doña Imelda. 3 taon na ang nakararaan noong halos mamatay ka dahil sa sakit sa puso, walang perang pambayad si Cedric. Paliwanag ni Attorney Hector. Tahimik na pumunta si Elira sa Batangas at ibinenta ang huling alahas na pamana ng kanyang yumaong ina para lamang mabayaran ang operasyon mo at iligtas ang kumpanya ni Cedric. Sinabi niya sa aking, huwag ipaalam sa inyo dahil ayaw niya makaramdam kayo ng utang na loob. Dahan-dahang binitawan ni Doña Imelda ang mga papel. Ang bawat salita ni Attorney Hector ay parang isang napakabigat na bato na dumagan sa kanyang dibdib. Ang matinding hiya at pagsisi ay tuluyang lumukob sa kanyang puso. Tumingin si Doña Imelda sa munting krus na nakasabit sa dingding ng ospital. Naalala niya kung paano niya paulit-ulit na sinabihan si Elira ng basura ka at wala kang pakinabang sa bahay na to. Habang ang mismong pusong tumitibok sa loob ng kanyang dibdib ngayon ay nabuhay dahil sa dugo at sakripisyo ng babaeng yon. Sa kauna-unahang pagkako sa kanyang buhay, umiyak si Doña Imelda ng tahimik. Ang mga luha ng pagsisisi ay dahan-dahang umagos sa kanyang mga pismi,
ngunit wala ng boses na lumabas sa kanyang lalamunan para humingi ng kapatawaran. Bumukas ang pinto ng silid at pumasok si Cedric. Mas lalo itong mukhang pagod, ang kanyang mga mata ay mapupula at magulo ang buhok. Hawak niya ang isang piraso ng papel. "Mama!" Mahinang sabi ni Cedric habang lumalapit sa kama. "Formal nang natapos ang pagbawi sa lahat ng assets natin at natanggap ko na ang balita. Ang ancestral mansion natin, ang bahay kung saan natin ikinulong si Alira, ay opisyal na nga ibenta ngayong hapon sa isang anonymous buyer." Napatitig si Doña Imelda sa kanyang anak. Ang bahay na simbolo ng kanilang pamilya ay tuluyan ng nawala. Sino ang nakabili ng mansyong yon? Ang loob ng silid hukuman ay tahimik at formal. Nakaupo sina Cedric at Doña Imelda sa upuan na mga akusado parehong nakayuko ang ulo. Ang matanda ay nakaupo sa isang wheelchair dahil sa mahinang pangangatawan pagkatapos ng atake sa puso. Inihayag ng hukom ang formal na hatol. Para sa kasong falsification of public documents at grave coercion, napatunay na nagkasala ang mga akusadong sina Cedric Alcantara at Imelda Alcantara. Dahan-dahang basa ng hukom mula sa kanyang dokumento. Gayunpaman dahil sa formal na petisyon ng panig ng biktima na si Elira Manansala na huwag nang maghain ng karagdagang demanda para sa civil damages ang korte, ay nagpapasya na bigyan ang mga akusado ng probation at mas mababang sentensya sa ilalim ng batas. Napatitig si Cedric sa lamesa. Naramdaman niya ang isang napakabigat na emosyon sa kanyang dibdib. Hindi sila ipinakulong ng tuluyan ni Elira. Sa halip na gamitin ang kanyang buong kapangyarihan at yaman upang sirain sila ng tuluyan, pinili ni Elira na bigyan sila ng pagkakataon na mamuhay ng tahimik at simulan ang kanilang pagbabago. Ang kabutihang loob na ito ay mas masakit pa para kay Cedric kaysa sa anumang hatol ng bilangguan. Natanto niya kung gaano kalaki ang pagkakaiba ng kanyang kasakiman sa dakilang pag-ibig na ibinigay sa kanya ni Elira noon. Nakatayo si Elira sa pinakalikod ng silid hukuman nakasuot ng simpleng terno. Walang bakas ng galit o pagnanais na magdiiwang sa kanyang muka. Tinitigan lamang niya ang mag-ina ng may malalim na kapaya, paan sa kanyang mga mata. Tapos na ang laban. Ang hustisya ay natupad ng may dignidad, hindi sa pamamagitan ng karahasan. Dahan-dahang lumingon si Cedric patungo sa likod ng silid hukuman. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Hindi na sinubukan ni Cedric na lumapit o magmakaawa. Sa halip, dahan-dahang iniyuko ni Cedric ang kanyang ulo at gumawa ng isang maikli at tapat na pagtango kay Elira, isang tanda ng pinakamataas na paggalang at pagtanggap sa kanyang sariling pagkakamali. Ito ang kauna-unahang pagkakatao na tiningnan niya si Elira, hindi bilang kanyang asawa na madaling syaktan, kundi bilang isang dahilang babae na nagturoy sa kanya ng tunay na kahulugan ng karangalan. Bahagyang tumango rin si Elira bago dahan-dahang tumalikod at lumabas ng silid hukuman kasama si Attorney Hector. Kinabukasan sa harap ng lumang mansyon ng mga Alcantara, narinig ang tulog ng pagpasok ng malalaking truck ng konstruksyon. Ang mga manggagawa ay nagsimulang magbaba ng mga kagamitan sa pagpipinta at mga bagong materyales para sa rehabilitasyon. Inyaiat ng MOT manggagawa ang hagdan patungo sa pangunahing gate ng bahay. Gamit ang malaking barena, dahan-dahang tinanggal ang gintong signage na may nakasulat na Alcantara Estate. Ang tunog ng pagtanggal sa metal na plaque ay parang formal na pagbubura sa huling alaala ng karangyaang itinayo sa ibabaw ng dusa at kasakiman. Sino ang nag-utos sa mga truck na ito? Anong pagbabago ang naghihintay sa bahay na naging saksi sa pinakamadilim na gabi ni Elira? Sa malawak at payapang bakuran ng Manansala Estate sa Batangas ang hangin, na nagmumula sa malapit na dagat, ay nagdadala ng malamig at maalat na simoy na humahaplos sa mga dahon ng mga punong mangga. Ang paligid ay napapalibutan ng mga makukulay na bulaklak ng dahlia at bougainvillea. Naglalakad si Elira sa hardin, nakasuot ng simpleng puting bestido. Tiningnan niya ang lumang kahoy na tumba-tumba sa ilalim ng puno ang lugar kung saan siya tinuturuan na kanyang yumaong ama, si Don Fernando, noong siya ay bata pa lamang. Naalala niya ang bawat payo nito tungkol sa kababaang loob at kung paano manatiling matatag sa gitna ng unos.
Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 5 taon, naramdaman ni Elira ang tunay na laya ng kanyang puso. Ang bigat ng pakikipaglaban sa Maynila, ang kirot ng pagtatraydor ng pamilya Alcantara, at ang lamig ng bodega ay dahan-dahang natutunaw sa ilalim ng mainit na sikat ng araw sa kanyang probinsya. Ang kanyang emosyonal na sugat ay hindi na muling dudugo. Sila ay naging mga pilat na nagpapatunay ng kanyang katatagan. Lumabas si Nanay Rosa mula sa pintuan ng balkona at may dalang maliit na tray na may 2 tasa ng mainit na tsokolate table at ilang pirasong suman. Ngumiti ang matanda na makita si Elira. "Ija, mapahinga ka muna," mahinang sabi ni Nanay Rosa habang inilalapag ang tray sa lamesang gawa sa kawayan. "Masyadong marami ang nangyari sa Maynila. Karapat-dapat ka sa kapayapaang to." Lumapit si Elira at naupo sa tabi ni Nanay Rosa. Hinawakan niya ang kulubot na kamay ng matanda. Sa estate na ito, hindi nakasambahay ang tingin niya kay Nanay Rosa, kundi isang ikalawang ina na nagligtas sa kanyang buhay sa pinakamadilim na gabi. "Salamat, Nanay Rosa," pabulong na sabi ni Elira habang sumisimsim sa mainit na tsokolate. "Kung hindi dahil sa'yo, baka wala na ako rito ngayon." Pinanood nilang dalawa ang dahan-dahang paglubog ng araw. Sa abot tanaw ang kalangitan ay nagbago mula sa kulay asul patungo sa magagandang kulay ng kahel at lila. Isang tahimik na sandali na puno ng pagmamahal at kapayapaan na matagal nang ipinagkait sa kanila. Kinuha ni Elira ang isang sulat mula sa kanyang bulsa. Isang formal na imbitasyon na may selyo ng kanyang sariling kumpanya, ang Manansala Group. Ito ay para sa pagbubukas ng bagong pasilidad sa dating mansyon ng mga Alcantara na dinaluhan ng mga lokal na opisyal at media. Tumingin si Elira kay Nanay Rosa. "Bukas babalik tayo sa Maynila, Nanay. May isang bagay tayong dapat buksan." Nang gabing iyon, bago matulog, dumaan si Elira sa isang lumang bodega sa gilid ng estate sa Batangas. Ang pinto nito ay nakabukas, ngunit hindi tulad ng bodega sa Maynila, ito ay bagong pintura sa kulay puti. Sa loob, ang mga bintana ay malalaki at hinahayaan ng liwanag ng buwan na pumasok pinupuno ang buong silid ng pag-asa. Sa paligid ng pinto, ang halimuyak ng mga bagong tanim na bulaklak ng sampagwita ay dahan-dahang humalo sa hangin, nag-iiwan ng isang matamis at malinis na amoy na tila nagbabalita ng pagdating ng isang bagong umaga. Pagbalik ni Elira sa Maynila, ang dating madilim at malamig na mansyon ng mga Alcantara ay ganap na nagbago. Ang lumang bakod na may kalawang ay pinalitan ng malinis na puting rehas na napapalibutan ng mga baging ng kulay lilang bulaklak. Ang mga bintana ay malalaki at hinahayaan ang sikat ng araw na pumasok sa bawat silid. Sa harap ng pintuan may bagong gintong plaque na may nakasulat na Bahay Pag-asa. Pinanggunahan ni Elira ang ribbon-cutting ceremony. Kasama niya si Nanay Rosa at si Attorney Hector. Maraming miyembro ng media at mga kilalang tao sa komunidad ang dumalo upang masaksihan ang formal na pagbubukas ng pasilidad na ito na binuo sa ilalim ng Manansala Foundation. Ang Bahay Pag-asa ay magiging isang ligtas na kanlungan para sa lahat ng mga kababaihan na naging biktima ng pang-aabuso, baauhin sa pamilya at pamimilit sa kasal. Dahan-dahang basa ni Elira mula sa kanyang talumpati habang nakatayo sa harap ng podium. Ngunit ang pinaka-espesyal na bahagi ng mansyon ay ang lumang bodega sa likod ng bahay. Ang madilim na silid na naging saksi sa pinakamadilim na gabi ni Elira ay ginawang isang malawak at maliwanag na silid-aklatan at healing room. Ang mga dingding ay pininturahan ng kulay pastel, may mga malalambot na unan sa sahig at mga libro para sa mga ina at kanilang mga anak. Wala nang amoy ng amag at kalawang kundi ang bango ng sampagwita at mga bagong libro. Habang naglilibot ang mga bisita, nakita ni Elira ang isang batang ina na nakatayo sa sulok ng silid, may dalang maliit na bag at nanginginig ang mga kamay habang umiiyak ng tahimik. Lumapit si Elira. Hindi na nagsalita si Elira ng maraming bagay. Dahan-dahan niyang hinawakan ang malamig na kamay ng batang ina, inilagay doon ang isang bagong tanso na susi ng silid at pinisil ito ng may matinding pagmamahal. "Dito, ligtas ka, Hija," mahinang sabi ni Elira, ang boses ay puno ng init ng pag-asa.
Walang sino mang makakasakit sa iyo rito. Simulan mo uli ang buhay mo. Ang batang ina ay napayakap kay Elira habang umiiyak ng husto, isang iyak ng kaluwagan ng dusa. Ang mga tao sa paligid ay napatitig ng may luha sa kanilang mga mata. Ang ating mga sugat ay hindi tanda ng ating pagkabigo, sabi ni Elira sa dulo ng kanyang talumpati habang naririnig ang tunog ng mga palakpakan ng mga tao. Sila ay patunay na tayo ay mas malakas kaysa sa anumang dusa na ibinato sa atin ng mundo. Ang bawat babae ay may kapangyarihang bumangon. Habang bumababa si Elira mula sa podium, napansin niya ang isang puting envelope na may nakasulat na "Salamat sa ibabaw ng lamesa." Walang pangalan ng nagpadala, ngunit ang sulat kamay ay pamilyar. Tumingin si Elira sa malayo sa labas ng puting bakod ng bahay Pag-asa. Sa ilalim ng puno ng acacia sa dulo ng kalsada, nakatayo ang isang lalaki. Si Cedric. Nakasuot ito ng simpleng damit, nakatitig sa masayang okasyon at kay Elira ng may malalim na pagsisisi sa kanyang mga mata. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, dahan-dahang yumuko si Cedric tumalikod at naglakad palayo sa gitna ng maraming tao, tuluyang iniwan ang nakaraan. Ang pampang ng dagat sa Batangas ay dahan-dahang napupuno ng gintong liwanag ng sumisikat na araw. Ang bawat hampas ng mahinang alon sa buhanginan ay nagdadala ng isang malamig at payapang tunog na tila naglilinis sa lahat ng bakas ng dusa ng nakaraan. Naglalakad si Elira sa tabi ng dalampasigan, hinahayaan ang malambot na buhangin na dumapo sa kanyang mga paa. Ang hangin ay sariwa. Walang halong bigat o lungkot. Lumapit si Attorney Hector mula sa likuran, nakangiti ng may malalim na paggalang. "Senyorita Elira?" Bati ng abogado habang humihinto sa kanyang tabi. "Natanggap ko na ang huling ulat mula sa probinsya ng Rizal. Doon na namumuhay sina Cedric at Doña Imelda. Payak ang kanilang buhay. Mayon nagtayo si Cedric ng isang maliit na tindahan at si Doña Imelda naman ay patuloy na nagpapagaling sa kanilang maliit na bahay." "Wala na silang gulo?" tanong ni Elira. Ang boses ay kalmado. "Wala na, senyorita. Tinanggap na nila ang kanilang kapalaran ng may kapakumbabaan at palihim nating ipinapadala ang munting suportang pinansyal para sa gamot ni Doña Imelda, tulad ng utos mo." Nuumiti si Elira. Wala nang galit o pagnanais na makita silang magdusa pa sa kanyang puso. Ang tunay na katarungan ay hindi ang sirain ang kaaway, kundi ang hayaan silang matuto mula sa kanilang sariling pagkakamali habang pinoprotektahan ang sarili nating dignidad. Dahan-dahang labas ni Elira mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na piraso ng papel. Ang lumang larawan ng kanilang kasal ni Cedric, ang huling alaalang, nag-uugnay sa kanya sa 5 taon ng dusa. Tinitigan niya ang larawan ng ilang segundo. Dahan-dahan niyang ibinukas ang kanyang palad at hinayaan ang malakas na hangin mula sa dagat na tangayin ang larawan patungo sa malawak na tubig. Pinanood niyang dalawa ni Attorney Hector ang larawan habang sumasayaw ito sa hangin bago tuluyang lumubog sa asul na dagat. Yumuko si Elira at hinawakan ang isang munting halamang, gumamela na sumisibol sa gitna ng tuyong buhanginan. Bagaman mahirap ang buhay, sa dalampasigan ng halaman ay patuloy na naglalabas ng magandang pulang bulaklak, isang simbolo ng kanyang sariling buhay na sumibol uli mula sa tuyong semento ng bodega. "Senyorita!" Boses ng isang tao mula sa kanyang likuran ang sumira sa katahimikan ng madaling araw. Hindi yon boses ni Attorney Hector. Ang boses ay pamilyar, may taglay na matinding paggalang at katapatan tila isang tao na nag-aabang sa kanyang pagbabalik mula sa mahabang paglalakbay. Ang huni ng mga ibon sa madaling araw ay nagsimulang magbalita ng pagdating ng isang bagong bukas puno ng pag-asa at bagong pag-ibig na naghihintay na isulat. Dahan-dahang lumingon si Elira, dala ang pinakamagandang ngiti sa kanyang mga labi na matagal nang ipinaggait ng nakaraan. Lumipas ang 2 taon na parang mabilis na pag-agos ng ilog. Sa malawak na balkonahe ng Manansala Estate sa Batangas, ang simoy ng hangin ng tag-init ay dahan-dahang humahaplos sa mga kortinang gawa sa manipis na linen. Ang paligid ay napupuno ng tawanan ng mga bata at ina na pansamantalang namamalagi sa bagong sangay ng bahay Pag-asa na itinayo rito.
Nakatayo si Elira. Sa may rehas hawak ang isang tasa ng tsa habang nakatitig sa dalampasigan. Ang kanyang muka ay mas maliwanag, walang bakas ng pagod o takot. Ang 5 taon ng dusa ay naging isang pahiwatig na lamang ng kanyang matatag na nakaraan. Senyorita Elira, tawag ni Nanay Rosa habang lumalapit may dalang isang maliit na sulat. Isang ulat mula kay Attorney Hector. Maayos po ang takbo ng maliit na tindahan ni Cedric sa probinsya at natanggap po nilang ipinadala nating tulong para sa buwan ng gamot ni Doña Imelda. Salamat, Nanay, sagot ni Elira nang may munting iti. Sa kanyang puso, ganap na niyang pinatawad si Cedric at Doña Imelda. Hindi dahil sa madaling kalimutan ang ginawa nila sa kanya, kundi dahil natanto niya na ang tunay na kapatawaran ay hindi para sa kapakanan ng mga nagkasala, kundi para sa sarili nating kaluluwa, upang lumaya mula sa tanikala ng puot at paghihigante. Hindi na niya kailangan ang kanilang paghingi ng tawad upang maging buo ang kanyang pagkatao. Nahanap ni Elira ang tunay na kapayapaan na matagal niyang hinanap. Ang kanyang buhay ay hindi na tinutukoy ng 3 araw ng dusa sa bodega, kundi ng bawat araw na ginugugol niya sa pamumuno sa Manansala Conglomerate ng may puso at katarungan at sa pagbubukas ng pinto ng Bahay Pag-asa para sa mga kababayhang nawala ng tinig. Ang kapayapaang ito ay hindi nakasalalay sa yaman o kapangyarihan, kundi sa kakayahang ibalik ang liwanag sa buhay ng ibang tao. Ang kwento ng kanyang buhay ay nag-iiwan na isang napakalalim na aral para sa bawat kababaihang Pilipino. Ang katatagan ay hindi pagsasabi ng oo sa bawat pang-aabuso dahil sa tawag ng obligasyon o utang na loob. Ang tunay na lakas ng isang babae ay ang kaalaman kung kailan dapat manahimik para mag-ipon ng lakas at kung kailan dapat tumayo sa liwanag upang ipagtanggol ang sariling dignidad at protektahan ang mga mahihina. Tumingin si Elira sa hardin kung saan naglalaro ang mga bata. Ang tunog ng kanilang mga tawa ay parang isang magandang musika na pumuno sa buong estate. Elira? Boses ng isang tao mula sa gilid ng hagdan ang dahan-dahang tumawag sa kanya. Lumingon si Elira at numiti ng may malalim na katuwaan. Ang bagong umaga ay tuluyan ng sumikat nagbabalita na ang bawat gabi ng dusa, gaano man ito kalalim at kalamig, ay laging may katapat na liwanag ng isang bagong simula.